Sige po. Ano ba yan? Oo, i-save nyo na. Ay, okay ba? So, ito ro yung ano to, tawag dito, ng CT scan. Ayan. Meron bang ano, damage to? Hindi ko alam eh. Hindi mo rin ba alam masakit? Hindi ko alam kung ano yun. Tatanong natin kay Doktora. Oh. Papunta po kami ngayon sa ano. Tapos lang. Galing po kami sa barangay mga amigo. Nag-request po kami ng ano, ng ambulansya. So, kanina po alas 2 po, madaling araw, bago mag-alauna. Si Ken Pogi po ay ano. Si Ken Pogi po hindi makagalaw yung ano, yung katawan, yung kanang kamay, bahagi ng yung kamay. Sa lahat ng katawan? Sa lahat ng katawan. Ngayon, kailangan po niyang ano, kailangan niyang CT scan, tinawagan ko sa doksina, sabi CT scan daw. So, CT scan tapos yun nga yung video na kung saan nag-request siya kung po pwedeng ano, kung pwedeng siyang makita yung ano, yung pinakita sa akin yung video ng ano, ng CT scan. So, na-stroke po siya po ulit. Pero kahapon kasi nag-drive pa siya kala Lenden, maghapon nag-drive. Tapos punta ako sa barangay, nag-request kami ng ano sa barangay ng ambulansya, kailangan namin dalhin sa ano, ibang ospital. So sa lang ospital kung saan merong ano, merong ICU. So mga alauna ata yun, parang gano'n tumatawag si Billy kay Lenden, nagising si Lenden. Tapos ginising ako, ikatutulog ko pa lang. Ginising ko din si Belgium para samahan kami. So papunta kami sa ano ngayon. Punta kami sa Pinos Hospital para kunin si Pogi. Dadalhin sa Megapan. Sa Gapan na lang siguro. Kasi doon may ICU doon eh. Ang nag-BP siya ng 200/140. Parang ganun. 200/140 yung kanyang BP. So nakamaganda na kami. Balik na kami dito sa Mekilaan. Ayusin siguro yung papag dito. Bigyan mo ng daan yung yung ambulance. Oo nga, ito na kami sa ano, sa isang ospital, kukunin si Ken Pogi. Sobrang ano. Yan, space. Yung ambulansya doon sa kabila. Na-stroke si Ken Pogi. Antayin natin yung ambulansya. Ano ba yan? Yan ako. Ay na, baba na naman tayo di Belgium. Okay na. Okay na, mamaya na lang. Yun na natin. Okay na? Tawag ka na muna namin. Oo. Ano din ito? Ano mo na? Ito ka na, maglaro mo na. Maglaro ka muna. Ano mo dito? Ano nangyari kasi sabi gano'n, i-ICU, pinakamalapit na ICU dito sa Megapan lang. Tapos pinusap ko na isang doktor. Ano sabi? Sige, kayo na muna mauna. Tapos pag kaya iti-set ko yung bill dito.
Good Sam ha. Pinausap ako, yung doktor, sinabi agad sa akin, sabi ko ganun. Bago kung pumunta sa ICU, bago dahil sa ICU, pinausap ako ng, ewan ko taga doon. Sino ba yung pinausap niya sa Good Sam? Kasi ano, para daw alam ko kung ano, pasok ko. Kasi nga, kwarto pa lang, 5K na. Oo. Tapos kada, ano daw, kada kapalo ng 50 yun, kailangan mag-teles ka uli ng kalahati. 50, pag nakuha ng 50. Oo, ganun pala sa ospital, tinawag agad sa ano. Pag daw hindi nakabayad, Parang ka? Iyan yung doktor, ay may tumawag doon, sabi gano'n, 5,000 per day daw na room. Sabi gano'n, gano'n pala sinasabi agad. Tapos 10,000 to, ay, 10,000 to 100,000 per day daw sa ICU. Ganun yun. Eh, tinawag namin ito, inilipat namin kasi walang ICU dito. So, kailangan yun, ICU. Oo, ganun. Punta pa tayo yung Good Sam? Ano? Pumunta pa? Dito gawin natin, sisettle natin itong bill. Iuwi natin itong bata. Pagkayari natin yung bata na to, pupunta tayo ng Good Sam ulit. Tapos? Eh di siyempre, kailangan i-admit doon. Tapos pagkayari, pupunta tayo ng mga gamit nila. Sabi yung COVID, kahit sa atin na lang siguro. Ano? Kahit mga gamit ko na lang. Gamit din, no? Gamit nyo ka COVID, siyempre mga gamit ko yun. Kailangan. Sisettle mo natin yung bill dito. Oo, Top. pagka-settle natin yung bill dito, pagkayari, diretso tayo sa ano. Sam? Diretso tayo sa ano. Good Sam. Sa, iuwi natin yung bata. Kilos tayo. Marami pala IV yan. Ano? Marami IV. Marami zero. Oo. Kasama ng nurse yan. Ang nurse? Kasamayan ng nurse yan. Hindi ko alam. Oo, kasi lilipat eh. Oo, meron mga ano? Kaya kailangan nyo magsama ng nurse kasi naka-RTC nila. No? May monitoring tayo. Bali po yung mismo is 1.5 po ang bayad po. Hindi nyo na po babayaran pag na-endorse na po ano tapos sa trabaho nyo. Okay po. Magkasama rin ng nurse. Ako na. Oo. yung daw number 2 daw. Okay. Wait lang si Papa. Wait lang si Papa. Ako na ba yung dire-diretso lang? Ha? Kasama yung okay doon. Mag-withdraw lang ako. Yung bata ko pa isama.
Dili? Ano? Videoan mo raw. Videoan mo raw. Ano? Wala nga. Ayan pa si Kapogi. Magdalhin sa ibang hospital. Ayan. Stroke kasi po siya. Pupunta muna kami dun sa amin niya. Sana. Mabalik na si mama. Mabalik na si mama. Ayan, umiyak. Yan po mga amigo, kauwi ko lang ng bahay. At dinala na si Kampogi sa may ICU. Sa hospital ay na-ICU siya. So wala pa akong tulog. Alauna. Ngayon July 13. Hindi siya okay. And then wait po natin kung ano yung magiging resulta. Pero sabi ng doktor, kasi may pumutok na ugat sa ulo, and then sabing ganun ay imo-monitor, and then diretso na po siya, nasa ICU na siya. So pag-pray natin si Kampogi dahil kinausap ko ng mga kapatid ko about dito. So si Billy na iwan doon. Pero sobra akong nanlulumo kasi kahapon kausap ko si Kampogi. And then nakakapagsalita naman siya. Kaso nga lang may pumutok na ugat sa ulo. So hindi ko alam kung operahan, pero sobra akong nanlulumo. Sa yung kapatid ko na nagsabi na hanggang sa kamatayan pagtatanggol niya ako. So yun po mga amigo. Ako'y matutulog lang kahit 3 oras, then babalik ako sa ospital. So and then update ko po kayo mga amigo. Salamat po sa panonood ng mga videos natin everyday. Malaking tulong po ito para sa kagayang mga ganyan po na emergency. Sinabi ko na rin po kay Lenlen. At kausap ko lang din sila at kami ngayon. At nangangamusta nga siya. Ayun ako. So update ko po kayo mga amigo kung ano po lagay ni Kampogi.